Bali MS Pro, tinakpan ko lang yung brand name nya. MS Pro na FP 11,000 na power amplifier. Naka 2 channel siya. Alam ko may mga nagawa ko nito, parang rural yung dating niya eh. 4 channel. Ito naman 2 channel MS Pro to. MS Pro na FP 11,000. Okay, ang issue nito, kaya ginila rito sa atin ni sir is mayroon daw pumutok or basta mayroon daw nasira. Napagawa na daw niya to sa iba, kaso nga lang di daw rin tumagal. Ayun, kaya dinala ito sa atin. Okay, kaya tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung video natin. Pero pahaging ko muna sa inyo kasi alam ko first time ko makagawa ng MS Pro na ganitong model. Pagin ko muna sa inyo Ito transformer nyo, laki din. Laki yung transformer nyo. Datingan niya is parang Tucson-ra na CE30 CE20, mga ganun. Supply niyan ay ito muna, makita ko muna sa inyo. 126, mataas pala. 126, 84, 42. Naka 3 tires. 126, 84, 42 yung supply niya. High rail is 136, mid rail is 84, yung low rail niya is 42, naka 3 tires siya. Tapos 3, 6, 9, 12 by 80 volts by 15,000. 80 volts by 15,000 microfarad na capacitor, 12 piraso. Tapos output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 by pairs, pero 13 lang yung kanyan, yung output nyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kasi yung isa is sa drive nya C5200 and then A1943. Okay, SMD or carbon type, mga SMD pa, medyo SMD lang. Okay, and then sa dating ng forma ng board nya, parang common lang sa mga CE series. Okay, ngayon ipakita ko sa inyo or tingnan natin kung ano yung channel na may problema. Ka-plug in na yun doon, no? Dalawa na yung bulb natin, meron dito and then meron dito, kabilaan na. Okay, ayan. Sa mga hindi naniwala na gumagana yung bulb natin, dito gagana kasi ganyan yung ginawa natin. Ayun, ginagamit ko ngayon. Tingnan natin kung anong channel may problema. Parang parehas naka-protect. Nag-normal yung isa, channel 2 normal, channel okay, although nagpares naman nag-normal. Pero yan, umiilaw yung pula yung fault yan eh. Kita nyo ba? Ayun yan, umiilaw yung pula dyan, fault. Dito wala. Ibig sabihin may problema yan, dapat mawala yung ilaw niyan. Fault yan or clip ang datingan yan. Ngayon, sukat tayo. Kunin ko tester. Okay, ito yung tester natin dito. Natin kung may bias. May bias dito eh. Normal to Yung isa lang talaga siguro may problema kasi nakabumigay yung kabilang fuse niyan, kaya tabingi. Dito meron mga 0.26 lang meron dito. Normal talaga dito. Dito malamang wala to. Wala to kasi nakailaw yung ilaw wala Okay, ngayon mag-focus tayo sa may channel 1. Focus tayo sa channel 1. Ang problema nito dahil isim dito baka may mga nasira. Bala na kung kailangan baklasin yung itong side, baklasin natin. Kung hindi, dito na lang. Ito na lang baklasin natin. Nabaklas ko na yung channel 1. Okay, baklasin yung channel 1. And then visual check natin kung alin yung may nasunog or kaproblema na parts. Although parang wala naman ako nakita. Wala naman. Okay, ngayon mag-check tayo dito sa may diode. Baka may shorted or wala, para malaman natin kung saan banda, kung sakali lang naman. Okay, ito tester natin. Dito sa diode muna tayo. Switching diode sa may fast recovery diode. Dito wala namang short, wala namang short dito. Wala rin.
Wala rin naman ah. Tapos dito tayo sa may fuse. Itong isa buo. Buo itong isa. Dito ay open. Open tong isa oh. Open ito. Pero wala namang shorted. Yun na yun. Okay. So, wala naman, di ba? Silipin natin itong fuse. Baka fuse lang. Pag sinilip mo siya, buo. Yan o, buo siya o. Diba? Makita sa ilaw, hindi. Ayun o. Buo siya o. Pero kapag i-tester mo siya or i-test natin, open siya. Yan o, wala o. Open o. Hindi mo lang gumagalaw ang tester o. O, wala. Hindi mo lang gumagalaw ang tester. Sinira na klaseng fuse yan. Value nito ay 30 ampere. Dito 20 ampere lang to dito ah. Ba't 30 ampere ang nakalagay? Mataasan. Hindi, baka tinasan. Sige, palitan natin to. Try natin palitan ito. Baka fuse lang. Baka bumigay yung fuse. Kaya kapag tabingi kasi yan, yung dito iilaw ito. Ibig sabihin fault siya. Try natin palitan yung fuse lang muna. Tapos testing natin kung magiging normal siya. Nagpalit na ako ng fuse. Ito, bago na to. 30 ampere yan. 30 ampere yung tinanggal natin eh. Hindi 30 rin natin siya. Ngayon, sukatin natin. Kailan may continuity. Oh, yan meron na oh. Ba? Meron oh. Meron. Okay, ngayon balik natin tong kable. Balik natin mga supply niya. And then sukat tayo kung may bias or wala. Or maging normal siya. Sana maging normal. Ibalik ko na yung supply. Balik na natin. Ito, nilagyan natin ng tape itong speaker out niya. Baka mamaya dumikit sa may ground. Delikado. Naka-plug in na yun dun ulit. Tingnan natin kung ano mangyari. Oh, nag-normal naman eh. Naka-normal naman. Wala na yung ilaw dito. Okay. Sukatin natin yung biasing niya. Try natin Sana magiging normal na siya. Ba't kaya bumigay yung fuse? Yun lang, mukhang wala pa rin bias. Wala eh. Wala pa rin to. Or baka sira yung bias nito. 3K yung nakalagay eh. Dito. Tapos kabila, tingnan natin. Dito, meron dito eh. Ano, gumalaw yung tester oh. Tanbansin ninyo. Naka-reverse lang. Dito, walang bias. Oh, wala talaga siya oh. Wala. Sukat tayo ng voltage sa may regulator. Sa regulator niya ay nagtaring yung test prod. Dito, oh, meron din 15. Meron din 15. Okay. Ibig sabihin may problema pa. Pero wala na yung fault niya oh. Baka yung biasing lang, baka sira itong 302. Try kong i-fix yan. Try natin i-fix. Tingnan natin kung ano mangyari value niyan ay 302, 3K. Try ko lagyan ng 2.7. Tingnan natin kung ano mangyari sa 2.7. Minsan sira lang yan eh. Kapag pinalitan natin ng fix yan, tapos ganun pa rin, ibig sabihin may problema pa na iba. Pero nawala na yung fault dito Okay, tinanggal natin yung ito trimmer nyo. 302 meaning 3K. Hindi lang gaano ma-focus yung GoPro natin. 302 30, tapos dagdagan mo ng 2 0. 30, tapos ididikit mo yung 2 0, di 3,000 o 3K. Ang nilagay natin na value ay 2.7, 2.7K. Ayan, 2.7. Red, violet, red. Okay. 2.7, 2.7. Ayun, try natin. Okay. Bahala ka dyan. Ngayon, ayan meron na siya diba? Nasa 0.27 magpo 0.3 na.
Tapos kailangan pares kabila. Baka mamaya kabila wala eh. Ayun oh, pantay na pantay oh. Hindi ba? Oo, di na nakakaluto. Tapos dito sa may kabilang side, oh, pantay lang oh. Di ba? Walang labis, walang kulang oh. Okay na, working na siya. Yun lang, yung trimmer lang talaga yung nasira. Or dahil siguro mababa yung bias niya, tumutugtog siya, yung bumigay yung fuse. Hindi lang natin alam yung pinakasanihin niya. Kasi nagbibideo okay doon sila ni sir eh. Ganda ng bias nito. Ganda ng bias. Okay na. 2.7. Nakalugay pa lang yan. Ngayon, i-fix natin na maayos yan. Tapos, okay na ito. Yung kabila, i-fix na rin natin yan. Hindi naman pwedeng kabila lang yung fix natin. Ito guys, diskarte ko lang ito ha. Diskarte ko lang ito. Kung gusto nyong ibalik sa dati talaga, pwede naman bili kayo ng trimmer na 3K. Tapos pihitin nyo, lagay nyo sa mga 0.3, 0.27, pwede yun. Kung gusto nyo talagang di-trimmer pa rin. Akin kasi, ayoko na ng ayoko na ng trimmer, gusto ko i-fix. O di ba? Akin idea lang man binibigay ko Dati kasi nagpapalit din ako ng trimmer. Ang problema, yung trimmer na nabibili natin ngayon, wala na rin tibay. Maswerte na ako makaabot ng 6 na buwan yan. Bibigay ulit. Hindi, masisira lang yung pangalan mo. Mas maigi pang fix na lang. Okay? Ang ginawa ko, tinornilyo ko ito. Abang binabaklas ko to, yung tornilyo nilipat ko rito. Para hindi sayang oras, di ba? Kaya nakatornilyo na ito. Ngayon, ito, finix na rin natin to. Sana yung, ito, dalawang trimmer, oh. Okay, ito, dalawang trimmer, oh. 3, 0, 2. Okay. 2.7. Same lang din naman yung value yung ginamit natin dito sa isa. Red, violet, red. Okay, red, violet, red. And then gold. Yan, 2.7. Okay. Ngayon, saan na? Tester natin. Mas makita. Tester. Okay. Ulit. Yan. Ngayon, sukatin natin. Walang pares dun sa isa. Balistad eh. Yan. Pares lang oh. Diba? Ayan oh. Okay na. Working na ito. Na-fix na natin dalawang channel. Audio testing na lang kulang dito, and then ay compressor natin. So ngayon guys, bali eto, naibalik ko na rin yung board natin. Tornilyo na lang kulang dito. And then compressor, sabi ko nga kanina, yung compressor natin kasi medyo malikabok na. Naglagay na ako ng speaker. Ayan, audio input and then speaker. Okay, cellphone natin. Kanina pa yan, naka-plug yan. Ito, naka-switch on na. Channel 1. Ito yung tumirik na channel. And then Phoenix natin na una. Ayan, working na siya. And then napansin ko, ang solid ng tunog nito. Solid ng tunog. Okay, maglo-load lang muna ng music kasi nawala na ang music na yun. Although working na, yung channel 1 natin working na. This is Solid G Audio 5, owned by Solid G Water DWR. Okay, yung channel 2, ayan. Dalawa. Okay na, ngayon naka-bulb tayo. Ilagay natin sa may 220 para masabi natin na aux na. Tanggalin ko muna to dito, lagay natin sa may 220. Yan, naka 220 na yan. Ngayon, ayan, bahala ka dyan. Tagal lang bumaba yung kanya, yung protect niya. Ayan na. Solid oh. Napakasolid ng tunog. Okay, hanggang dito na lang. Haba lang lalo yung video natin.
Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang. Take note, medyo bago-baguhan lang sa mga veterano dyan o sa mga master dyan. Tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Pero tayo, nagbibigay lang tayo ng kaalaman para sa mga newbie lang na gustong matuto rin, di ba? Malay nyo, maka-encounter kayo ng ganitong unit, at least may idea kayo kung paano nyo gawin. And then, sir, nakalimutan ko yung pangalan nito kasi dinararit dito to, wala ako eh. Kung sino ka man okay na tong unit mo. Bali may Twitter pa ito. Ito na yung Twitter niya na nasunog yung NR. Okay na, back to good na yung unit mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo dito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, syempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.